Kailanman ay hindi naging madali ang buhay. Sa panahon ngayon, kung matalino ka ay mas madali kang makakaahon. Halos lahat ng kwentong naririnig at nababasa ni Cindy ay tungkol sa mga binata at dalagang umasenso dahil sa kanilang angking talino. Ninanais din yun ni Cindy, kung kaya niya lang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, gagawin niya. Sa kanilang pamilya, ang pagtatapos ng kolehiyo ay itinuturing na mahalaga dahil ito lang ang nakikita nilang paraan upang makahanap ng magandang trabaho at makaahon sa kahirapan. Ngunit paano na lang si Cindy? Bakit ba kasi hindi siya nabiyayaan ng talino? Kumbaga, average na estudyante lang siya sa kanilang klase. Kaya naman, palagi siyang binubuli, kinukutya, hinuhusgahan at minamaliit. Hindi lang ng kanyang kapwa estudyante, kundi pati na rin ng sarili niyang pamilya. Bakit hindi ka na pumapasok, Cindy? Ayaw mo na bang mag-aral? Tanong ni Cara, ang nanay ni Cindy. Hindi ba't matagal ko nang sinabi sa inyo na magtatrabaho na lang po ako? Ayoko nang mag-aral, Mama. Tura ni Cindy na abala sa pag-fill up ng resume. Ano ka bang bata ka? Magpasalamat ka nga't pinapag-aral ka pa namin, Cindy. Ang iba riyan, gustong-gusto mag-aral. Tugon naman ni Ronnie, ang tatay ni Cindy. Hindi ko na po kaya, Ma. Bobo ka kasi. Pagputol ng kanyang ina. Tila nadurog ang puso ni Cindy nang marinig ang sinabing yun ni Cara. Bakit hindi mo tularan ng ate at kuya mo, Cindy? Ang kuya mo nagtatrabaho sa call center at nakapagtapos ng IT sa kolehiyo. Ang ate mo naman graduating na. Sa susunod na taon, magiging teacher na ang ate mo. Sambit pa ni Cara. Pumatak ang mga luha sa mga mata ni Cindy. Oo, Ma. Pa, alam ko hindi ako magaling. Bobo ako. Oo, alam ko yun. Simula elementary, palagi ko yung naririnig sa mga guro at kaklase ko. At ngayon, pati rin ba naman sa inyo maririnig ko yan? Dismayadong sabi ni Cindy. Palagi nyo nalang pinapamukha sa akin na mas magaling ang mga kapatid ko. Proud na proud kayo sa kanila. Oo, alam ko yon. Kaya nga sinisisi ko ang sarili ko kung bakit ganito ako. Bakit hindi ako katulad ni na ate at kuya? Sunod-sunod ang mga luhang umagos sa mga pisngi ni Cindy. Natahimik ang mag-asawa. Hindi nakaimik ang mga ito. Ngunit hindi man lang sila nagkaroon ng simpatya sa kanilang anak na si Cindy. Kinagabihan, tahimik na kumain ng dalaga kasama ang kanyang pamilya. Ma, Pa, kasama ako sa mga Latin honors. Natutuwang balita ng kanyang ate na si Kayla. Congrats anak, hindi mo sinayang ang pagpapaaral namin sa'yo. Tura ni Cara. Proud na proud kami sa'yo anak. Sambit naman ni Ronnie. Ngumiti si Cindy at tumingin sa kanyang ate Kayla. Masaya ako para sa'yo ate Kayla. Kung sana lang ay katulad ka ng ate mo Cindy. Muling turan ng tatay niyang si Ronnie. Bakit hindi mo subukan mag-apply sa call center, Cindy? Tanong ng kanyang kuya na si Ralph. Call center? Eh yung English ni Cindy, Carabao. Natatawang asar ng kanyang ate Kayla. Oo nga pala. Sambit ng kanyang kuya Ralph. Nag-a-apply na po ako sa isang restaurant bilang isang chef. Sambit niya sa mga ito. Chef? Diyos ko, nagbibiro ka ba, Cindy? Eh hindi ka pa nga nakakapagtapos sa kolehiyo. Wika ng kanyang ina na mayroong panghuhusga. Tapusin mo na lang muna ang pag-aaral mo, Cindy. Posible pa na makahanap ka ng magandang trabaho. Pagpupumilit naman ni Kayla. Hindi man pinagpala si Cindy ng talino, magaling naman siya magluto ng iba't ibang putahe ng pagkaing Pinoy. Kaya bata pa lang si Cindy, pinapangarap niya na talagang maging isang chef. Sa kabila ng panghuhusga at pangmamaliit sa kanya, pinilit niya at nagdesisyon si Cindy para sa kanyang sarili. 19 na taong gulang na si Cindy, ngunit high school pa lang siya at hindi na nagpatuloy. Nung elementary pa lang kasi, ilang ulit siyang bumalik sa grade 6 bago nakagraduate. Kaya naman halos lahat ng taga-baryo ay kilala si Cindy. Kinukutya siya at nakakatanggap ng mga masasakit na salita. Kung sana lang ay naging madali ang lahat para kay Cindy. Kung sana lang ay matalino siya. Ngunit kailangang harapin niyang realidad. Huminto siya sa high school, hindi dahil sa kahinaan ng kanyang isip o kakulangan sa talino, kundi dahil sa mga tao. Silang pumilit sa kanyang tumigil at kinitil ang pangarap niyang makapagtapos. Ilang araw lang ang lumipas ay tinawagan siya ng manager ng restaurant na ina-applyan niya.
Tuwang-tuwa siya nang malamang matatanggap sa trabaho. Natanggap siya bilang isang chef. Matutupad na rin ang matagal niyang pinapangarap. Magandang umaga po, Ma'am Isabel. Ako po si Cindy. Ngayon po pala ang unang araw ko sa trabaho. Pakilala ni Cindy sa babaeng manager. Cindy Santos? Anito na nakataas ang kilay. Opo, ako nga po. Nakangiting sagot niya rito. Okay, magsimula ka na sa trabaho. Utos nito. Nasaan po ang cooking room? Gagalingan ko po sa pagluluto. Puno ng pag-asang sabi niya pa. Luto? Ay, magmap ka ng sahig. Taas kilay pa rin sabi nito. Map? Hindi po janitress ang inaprihan ko rito, ma'am. Pagtatama ni Cindy. Tumawa naman ito. Magpasalamat ka na lang at natanggap kang janitress, iha. Huwag mo nang pangarapin ang pagiging chef. Hindi ka naman nakapagtapos sa kolehiyo. Sarkastikong sabi nito. Natigilan si Cindy habang pinipilit na intindihin ang sinabi ng ginang. Kung gusto mong maging chef, mag-aral ka muna, iha. Hindi mo ba alam na mataas ang standard at qualification para maging isang chef? Dagdag pa nito. Hindi nakasagot si Cindy. Sa halip ay pumayag na lang siya na maging isang janitress. Hindi man yon ang gusto niyang trabaho, nagpapasalamat pa rin siya dahil natanggap siya. Sa mga unang araw ni Cindy sa trabaho, hindi naging madali. Hanggang sa lumipas ang araw, linggo at mga buwan nang magsimula siya sa trabaho. Kahit gusto man mag-resign ni Cindy sa kanyang trabaho bilang janitress, naisip niya na wala na siyang pera para sa susunod na pag-a-apply. Kaya naman, nanatili na lang siya bilang janitress at iniis ang hirap doon. Ganyan ka na lang ba, Cindy? Galit na tanong ni Cara, ang kanyang ina. Nagtataka siyang tumingin dito. Ano pong problema, ma? Nagtatakang tanong ni Cindy. Ikaw ang problema, Cindy. Hindi mo ba alam na ikaw ang laman ng usapin dito sa atin? Nag-apply ka bilang isang chef pero naging janitress. At hindi mo ba alam kung kaninong restaurant yon? Kay Aling Maris, kapitbahay natin na mayroong anak na seaman. Mahabang litanya ni Cara. Wala naman pong problema dun, mama. Marangal naman po ako nagtatrabaho. Anong problema sa pagiging janitress? Sambit ni Cindy. Wala ka talagang kwenta. Hindi ka makaintindi. Sinisira mo ang reputasyon ng pamilya natin. Galit na sabi ni Cara. Hindi makapaniwala si Cindy sa sinabi nito. Kumirot ang kanyang dibdib dahil sa narinig. Bakit ba hinusgahan niyo na lang ako at minamaliit? Nagtatrabaho rin naman po ako para sa inyo, hindi lang para sa akin. Humihikbi na sabi ni Cindy. Ha? 6,000 na sweldo? Nagpapatawa ka ba, Cindy? Kulang pa yan sa pagpapalaki namin sa'yo. Bakit sinusumbit niyo sa akin? Tanong ni Cindy. Tama na yan, Cindy. Wala ka nang ibang ginawa kundi ang sagot-sagutin ng mga magulang natin. Sabat naman ng atin niyang si Kayla. Pwede bang magpasalamat ka na lang sa amin, Cindy? Ayaw lang namin masayang ang pagpapalaki sa'yo. Gusto lang naman namin na magkaroon ka ng magandang trabaho, kaya pinag-aaral ka namin. Sambit naman ng tatay niyang si Ronnie. Pinunasan ni Cindy ang kanyang pisngi na basa ng luha. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Gustong-gusto ko mag-aral, mama. Papa, gusto ko magkaroon ng magandang trabaho kagaya ng sinasabi niyo sa akin. Tumigil si Cindy sa pagsasalita dahil humagulgul na siya. Pero hindi ko na kayang panghuhusgan nila sa akin. Hindi ko na matiis ang mga sinasabi sa akin ng mga guro ko. Kaya siyang bobo mo naman, Cindy. Bakit nakarating ka sa high school? Sinusubukan ko naman eh. Pinilit ko. Tiniis ko ang mga masasakit na salita. Pero hindi ko kayang matiis ang mga sinasabi niyo sa akin. Pati ba naman kayo? Kayong pamilya ko hinuhusgahan din ako at minamaliit. Napaupo si Cindy. Kinagat niya ang kanyang palad para hindi makagawa ng malakas na pag-iyak. Ayan, wala kang ibang ginawa kundi ang magdrama. Cindy, palagi kang ganyan. Sambit ng atin niyang si Kayla. Gusto ko lang naman na intindihin niyo ang nararamdaman ko. Lumuluhang sagot ni Cindy. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo, kung saan siya makakahanap ng taong makakaintindi sa kanya. Sinasabi nila na ang pamilya daw ang matatakbuhan kapag may problema. Pero sa sitwasyon ni Cindy, gusto niya nang tumakbo, paalis sa pamilya na yon. Hindi naman niya lubusang mawala. Gusto niya nalang umalis at bumalik upang patunayan sa kanyang pamilya na mali lahat ng kanilang paratang. Dahil alam niyang may mararating siya sa buhay.
Pasensya ka na, Cindy. Huwag ka nang maghanap ng mataas na posisyon. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatanggalin sa trabaho mo. Kung gusto mo, habang buhay ka riyan sa pagiging janitress. Natatawang sabi ni Maris na may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Hindi po mangyayari yon. Sapat na po ang 5 buwan na pagiging janitress ko, Aling Maris. Magre-resign na po ako sa trabaho. Mahinahong sabi ni Cindy. Bakas naman ang pagkagulat sa mukha ni Maris. Ano? Saan mo naman balak magtrabaho? May tatanggap ba sa'yo? Hindi ka nga nakapagtapos sa high school, di ba? Natatawang sabi pa nito. Hanggat nabubuhay po ako, may pag-asa pa po. Sagot na lang ni Cindy. Nung araw na yon, nagdesisyon si Cindy na umalis sa pagiging janitress. Hindi niya naman ikinakahiya ang trabahong iyon. Mataas ang kanyang pangarap at ayaw niyang hanggang doon na lang siya. Pag-uwi sa bahay, nakatanggap na naman si Cindy ng mga salita sa kanyang pamilya. Sa araw-araw na nangyayari yon sa kanya, nasanay na lang talaga siya. Ngunit nandoon pa rin naman ang sakit. Kumusta ang board exam, Kayla? Tanong ni Kara sa paborito nitong anak na babae. Kasalukuyan silang kumakain ng hapunan. Hinihintay ko na lang po ang result. Tiyak na makakapasa naman ako. May school na rin po nakukuha sa akin. Masayang sagot ni Kayla. Ang galing mo talaga, Kayla. Pagmamalaki pa ng kuya niyang si Ralph. Nagmana yata sa akin si Kayla. Nakangiting sambit ng tatay niyang si Ronnie. Tahimik lang na kumain si Cindy. Ayaw niyang ibaling ang pansin nito sa kanya dahil tiyak na walang magandang mangyayari. Ngunit wala ring silbi ang pananahimik niya dahil hindi siya pinalampas ng kanyang ina. Anong balak mo, Cindy? Saan mo balak magtrabaho ngayon? Tanong ng nanay niyang si Kara. Nag-aalangang sumagot si Cindy, paniguradong hindi magandang sasabihin ito sa kanya. Hay, nangangarap pa rin bang maging chef, Cindy? Natatawang tanong ng kanyang ate. Okay lang naman mangarap, Cindy, pero sigurado akong hanggang pangarap na lang yan. Pangaasar pa ng kanyang kuya Ralph. Mahiya ka naman sa mga kapatid mo, Cindy. Baka maging palamunin ka na lang dito sa bahay. Sambit ng kanyang tatay na si Ronnie. Mag-a-abroad po ako. Nauutal na sagot ni Cindy. Ang lahat ay nagulat at natawa sa kanyang sinabi. Palabiro ka talaga, Cindy. Natatawang saad ni Kayla. Hindi ako nagbibiro, Ate Kayla. Magtatrabaho ako sa ibang bansa. Seryosong sambit niya rito. Mag-a-abroad ka? Anong trabaho mo ron? Katulong? Panghuhusga at mayroong pangmamaliit na tanong ni Kara. Baka naman gusto niyang maging chef sa ibang bansa, Mama. Giit naman ni Ralph. Alam kong magaling at masarap ka magluto, Cindy. Pero ang taas naman yung pangarap mong maging chef sa ibang bansa. Dugtong pa nito. Hindi kita pinanganak para lang maging katulong, Cindy. Galit na sabi pa ng kanyang ina. Ano naman pong problema sa pagiging isang katulong, Ma? Hindi naman tayo mayaman pero kung makalait kayo, parang laki kayo sa mayamang pamilya. May halong inis na sagot ni Kara. Umusok sa galit ang kanyang ina dahil sa kanyang sinabi. Ikinakahiya kita bilang anak, Cindy. Kung sana lang ay hindi na kita pinanganak noon. Para lang malaman mo, hindi ka na sana nabuhay ngayon. 2 lang sana ang anak ko ngayon eh. Kung hindi lang nagpumilit ang papa mo, wala ka ngayon. Sa lahat ng mga sinabi ng kanyang ina, dito lang siya sobrang nalungkot at sobrang nawasak ang kanyang puso. Sana nga hindi na lang ako nabuhay. Kung ganitong pamilya lang din ang meron ako, sana hindi nyo na lang ako pinanganak. Sagot ni Cindy. Mahihimigan ng sakit sa bawat linyang binitiwan niya. Hindi niya na malayang nakatayo na pala ang kanyang ina at sinampal siya ng malakas. Sa halip na magpasalamat, sinisisi mo pa kami? Wala ka talagang kwentang anak. Galit na sigaw nito. Ano bang sinasabi mo, Cindy? Tanong ng kanyang ate Kayla. Huwag ka nang magsalita, Cindy. Sabat naman ni Ralph. Suwail kang bata ka. Sa halip na suklian mo paghihirap na ginawa namin sa'yo. Nagre-rebelde ka pa. Galit na turan ng amang si Ronnie. Bakit ba palagi na lang ako? Ako na lang palagi. Wala akong kwentang anak. Suwail, bobo, tanga. Ano pa bang panlalahit at panghuhusgang sasabihin niyo sa akin? Lumaki na lang ako, ganyan pa rin kayo. Kailan niyo ba makikitang halaga ko? Pinipilit ko na ngang gawin ang mga bagay na ikakatuwa niyo pero kulang pa rin. Hindi pa rin sapat ang mga bagay na ginagawa ko dahil hindi nga pala ako kagaya nila kuya at ate.
Litanya ni Cindy, nanginginig na ang kanyang mga kamay dahil sa galit. Hindi niya na kaya pang pigilan ang sariling emosyon. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa kanyang kwarto. Magdamag siyang umiyak nung gabing yon at pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Kinabukasan, hindi niya na sinayang ang oras. Nag-apply siya ng trabaho sa ibang bansa. Pinasa niya lahat ng mga requirements na kailangan at mga papeles. Hindi naging madali. Gabi-gabi siyang umiiyak. Pinapanalangin niya na makakuha ng trabaho. Isang buwan na, Cindy. Kung gusto mo'y bumalik ka na lang sa restaurant ko at maging janitress. Sambit ni Aling Maris. Umiling si Cindy. Hindi po, Aling Maris. Maraming salamat na lang po. Magalang na pagtanggi ni Cindy. Abat, ikaw pang tumatanggi. Ikaw na nga itong binibigyan ng oportunidad. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Bahala kang magsisi. Anito, bago umalis. Hindi na yun pinansin ni Cindy. Masaya siyang umuwi sa kanilang bahay dahil mayroon siyang magandang balita. Natanggap siya sa ibang bansa bilang isang dishwasher sa isang restaurant. Ito ang magiging stepping stone niya para maging isang chef. Libre ang pagkain at ang tirahan. Wala na siyang poproblemahin sa pagpunta bukod sa isang buwan niyang allowance. Balak niyang sabihin yon sa kanyang pamilya mamayang hapunan. Ma, Pa, nakapasa po ako sa board exam. Magsisimula na rin po ako magturo. Nakangiting turan ng kanyang ate Kayla. Kasalukuyan silang kumakain. Ine-expect ko na yan, Kayla. Alam ko na kaya mong ipasang board exam. Ikaw pa ba? Pagmamalaking tugon ni Ronnie. Proud ako sa'yo, anak. Paniguradong yayaman na tayo. Sambit naman ng nanay nilang si Kara. Siyempre, Mama, meron po kayong anak na teacher at call center. Pabibong sagot ng kanyang ate Kayla. Napatigil si Cindy sa pagsubo dahil sa kanyang narinig. Tila nawala ang sayang nararamdaman niya mula pa kanina dahil sa achievement na yon ng kanyang ate Kayla. Kumpara doon ay walang-wala ang kanyang pagkakaroon ng trabaho bilang dishwasher sa ibang bansa. Sino nga ba naman ang matutuwa? Makakakuha lang siya ng hindi magagandang salita sa kanyang pamilya. Pero hindi niya pwedeng ilihim yon dahil aalis at aalis siya. Kailangang malaman ng kanyang pamilya kung saan siya magtatrabaho at kung ano ang kanyang gagawin sa ibang bansa. Oo nga pala, anong balita, Cindy? Mahigit isang buwan na. Wala ka bang balak na magtrabaho? Taas kilay na tanong ng kanyang nanay na si Kara. Natanggap po ako bilang dishwasher sa isang restaurant sa North Carolina, USA. Halos pabulong na sagot ni Cindy. Tagahugas ng plato? Natatawang tanong ng kanyang ate Kayla. Good luck sa trabaho mo, Cindy. Basta kung hindi mo kaya, umuwi ka na lang at huwag mong ipilit. Sabi naman ng kanyang kuya Ralph. Ngumiti na lang si Cindy kahit alam niyang iba ang ipinaparating nito sa kanya. Dahil mapilit ka, huwag kang babalik dito hanggat hindi ka pa mayaman. Saad naman ng nanay niyang si Kara. Mukhang hindi na makakabalik sa bahay si Cindy. Kawawa naman. Sabi pa ng kanyang ate. Isang linggo lang ang lumipas, umalis si Cindy sa Pilipinas papunta sa US upang magtrabaho. Determinado siya at sisiguraduhin niyang hindi siya uuwi sa Pilipinas hanggat wala siyang nararating sa buhay. Pagkarating sa ibang bansa, nanibago si Cindy. Nahirapan siya. Hindi naging madali. Sobra yung pressure na natatamasa niya sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kailangan mabilis ang mga galaw. Bawal ang tamad. Bawal ang magreklamo. Sa araw-araw ay hindi na makakapagpahinga dahil sa daming trabaho sa kusina. Maghugas ng pinggan at mga kagamitan, patuyuin at itabi ang malilinis na pinggan, linisin ang mga basura at i-recycle. Magwalis at mag-scrub sa sahig, panatilihin ang mga istasyon ng pinggan, baguhin ang tubig ng mga makin at lababo. Ang lugar na yon hindi nalalayo sa nararanasan ni Cindy sa Pilipinas. Tuwing makakagawa si Cindy ng pagkakamali, minumura siya o hindi kaya'y sinisigawan. Dahil doon, natuto si Cindy na maging perpekto sa lahat ng bagay. Natuto siyang i-manage ang oras at lalong magsipag at samahan ng tiyaga upang maabot ang kanyang pangarap. Kumusta ang trabaho, Cindy? Tanong ng isang lalaki. Gabi na at pauwi na sila galing sa trabaho. Ayos lang. Sanay na ako, Manong Ben. Sa loob ng 5 buwan ay marami na akong natutunan. Nakangiting sagot ni Cindy sa lalaking kasama niya sa trabaho na isa ring Pilipino. Alam mo, bata ka pa, Cindy. Marami ka pang mararating sa buhay. Sigurado ako na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Nakangiting sabi ni Manong Ben.
Maraming salamat po, Manong Ben. Ikaw po talagang dahilan kung bakit ko nakayanan ng 5 buwan ko dito. Kung hindi dahil sa inyo, tiyak, sumuko na po ako. Pasasalamat ni Cindy kay Manong Ben. Ngunit, ang nakikita ko sa'yo ay ang determinasyon at porsigido sa buhay. Naintindihan kita, Cindy. Ganyan din ako noon. Naniniwala ako sa'yo. Sagot sa kanya ng lalaki. Gumaan ang loob ni Cindy. Sa 5 buwan, unti-unti siya nagkakaroon ng lakas na loob dahil mayroong taong nakakaintindi sa kanya. At yon ay walang iba kundi si Manong Ben. Sa nakalipas na mga buwan, nakapag-ipon na rin siya kahit papaano. Mayroon na rin siyang bank account upang ilagay doon ang kanyang pera. Sa nakalipas na mga buwan, hindi rin talaga nagpaparamdam sa kanya ang sarili niyang pamilya. Hindi rin humihingi sa kanya ng pera. Trabaho dito, trabaho doon. Yan lang ang tanging ginagawa ni Cindy. Hindi siya naglaan ng oras para sa kanyang sariling interes o kasiyahan. Kaya naman, matapos ng 1 taong pagtatrabaho ay nagkaroon siya ng ipon sa bangko na $25,000 o mahigit 1 milyong piso sa Pilipinas. Sa kabila ng problema sa hirap at mga kasamahan ni Cindy sa trabaho, hindi naging problema ang kanyang sweldo. Malaki at sobra pa iyon. At hindi siya gumagastos sa monthly bills dahil sagot na yun ng kanyang kumpanya. I-treat mo naman ang sarili mo, Cindy. Deserve mo yun. Sabi sa kanya ni Manong Ben. Hindi po sa ngayon, Manong Ben. Hindi pa po ito ang tamang oras. Nakangiting sagot ni Cindy. Siya nga pala. 2 months ago bago matanggap yung application. Sabi sa kanya ng matandang lalaki. Sana nga po ma-approve. Panalangin ni Cindy. Nagpatulong siya kay Manong Ben na makakuha ng immigrant visa o green card upang makapag-stay ng matagal sa United States. Ma-approve yun, Cindy. Magtiwala ka lang. Positibong sabi nito. Makalipas lang ang 2 buwan, nakatanggap si Cindy ng magandang balita. Na-approve ang kanyang application sa pag-a-apply ng immigrant visa. Maaari na siyang manatili kahit kailan niya gusto. Muling dumaan ang taon. Hanggang sa 2 taon na, magmula nang magtrabaho si Cindy bilang dishwasher. Ang kanyang bank account ay naglalaman na ng mahigit $50,000 o mahigit 2 milyong piso. Nag-invest siya sa kanyang sarili at nag-aral siya kung paano umiikot ang business. Natuto siya mula sa mga ekspertong tao kasama si Manong Ben. Nag-uusap sila sa magandang plano para kumita ng mas malaki. 1 taon pang lumipas, nakapag-ipon na rin ng mahigit $75,000 o mahigit 4 na milyong piso sa bangko si Cindy. Subalit, nagkaroon siya ng problema. Bigla na lang nagsara ang restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Hindi niya alam kung saan siya titira, ngunit malaki ang kanyang pasasalamat para kay Manong Ben na pinatira siya sa bahay nito. Pwede ka munang tumira sa bahay, Cindy. Hindi mo na kailangan magbayad ng mahal na apartment. Si Manong Ben ay mayroong sariling bahay kasama ang pamilya nito dahil mahigit 1 dekada na siyang nagtatrabaho sa US habang si Cindy naman ay 3 taon pa lamang. Maraming salamat po, Manong Ben. Pasasalamat ni Cindy. Simula noon, tumira si Cindy sa bahay ni Manong Ben kasama ang pamilya nito. Nagsimula silang magplano para sa kanilang business na ginagawa. Mahigit 1 taon na rin nila yung pinaplano at nagdesisyon sila na gawin yun ngayong taon lalo pat wala na silang trabaho pareho. Sigurado ka na ba, Cindy? Tanong ni Manong Ben. Sigurado na po ako, Manong Ben. Alam ko po na magtatagumpay tayo. Buong tiwala na sagot ni Cindy. May tiwala ako sa Cindy. Gagawin natin to para sa ating kinabukasan. Tugon naman ni Manong Ben. Sinimulan nila ang kanilang negosyo na magkaroon ng food truck. Maliit na tindahan at magbebenta sila ng mga pagkaing Pinoy. Si Manong Ben ang nag-aasikaso sa mga papeles. Mga business license, food service license, mobile food vendor permit, vehicle permit and registration, fire and safety permit, at kung ano-ano pang kailangang dokumento. Matapos yon, naghanap sila ng second-hand na food truck na kanilang gagamitin na nagkakahalaga ng $50,000 o mahigit 3 milyong piso. Napunta doon ang kalahating pera ni Cindy na naipon. Kasama na roon ang mga equipment at mga kakailanganing gamit. Matapos yon, namili rin sila ng kakailanganin sa kanilang pagtitinda. Tulad ng pork belly, rolling lumpia, pansit, chicken vegetables, pork chicken adobo, at marami pang iba. Handa ka na ba, Cindy? Tanong ni Manong Ben. Handa na po ako pero kinakabahan ng kaunti. Sagot naman ng dalaga.
Si Manong Ben ang nagdadrive ng food truck habang si Cindy ay nag-aasikaso sa loob. Sa unang araw nila, naghanap sila ng pwestong matao. Si Cindy at si Manong Ben ang nagtutulungan sa pagluluto. Sa unang araw, kaunti lang ang bumili. Maging sa pangalawang araw ay ganoon din ang nangyari. Hanggang sa 1 linggo, 2 linggo ang lumipas, mayroon na ring bumabalik-balik na customer sa kanilang negosyo. At makalipas lang ang 1 buwan, marami na ang bumibili sa kanilang food truck. Sapat na rin yon at mayroon na rin kinikita. Nagtsatsaga si Cindy at nagtitake siya ng malaking risk sa kanyang buhay. Naging chef siya ng kanyang sariling negosyo at natupad rin ang kanyang pangarap. Hanggang sa lumipas na naman ng 1 taon, sobra ang paglago ng kanilang negosyo. Triple na ang pera na bumabalik sa kanila. Napayakap si Cindy kay Manong Ben habang umiiyak. Maraming salamat po Manong Ben. Ikaw po ang dahilan kaya naging successful ang negosyong to. Naluluhang sabi ni Cindy. Ano ka ba naman, Cindy? Alam ko na kaya mo yon. May dedikasyon ka sa sarili. Matyaga, may pangarap sa buhay. Natatamasa natin to ngayon dahil pinaghirapan natin at pinagpala tayo. Nakangiting turan ni Manong Ben. Ang dating $50,000 na laman ng bank account ni Cindy ay lumago na at naging $300,000 o mahigit 17 million pesos. Napagpasya ni Cindy na magpatayo ng 2 branch sa Pilipinas. Ang isa ay doon lang din sa barangay nila. Bukod sa magandang lokasyon yon para sa kanilang negosyo dahil matao, gusto niyang ipakita ang kanyang mga narating sa buhay sa mga taong hinuhusgahan at minamaliit siya noon. Sigurado ka na ba, Cindy? Iiwan mo na ba talaga ako? Birong tanong ni Manong Ben. Ha, babalik din naman po ako Manong Ben. Papalawakin ko lang po ang negosyo natin sa Pilipinas. Isa pa po, tapos na rin ang 2 pinagawa kong restaurant doon. Nakangiting sagot ni Cindy. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, Cindy. Turan sa kanya ni Manong Ben. Iniwan at pinagkatiwala ni Cindy ang kanilang food truck kay Manong Ben. Nag-hire na rin sila ng isang Pinoy na makakasama nito. Umuwi na si Cindy sa Pilipinas. Nakaramdam siya ng kaba. 4 na taon na kasi simula nang umalis siya at ngayon niya lang ulit makikita ang kanyang pamilya. Pero masaya siya dahil natupad niya ang sinabi at ipinangako sa kanya ng ina na babalik lang kapag mayaman na siya. Kasalukuyan siya naglalakad sa kanilang baryo, hila-hila ang kanyang maleta. May bigat sa kanyang dibdib habang naaalala ang mga nangyari sa kanya noon. Hindi pa rin siya makapaniwala na narating niya ang tuktok ng tagumpay. Malayo na siya, pero malayo pa. Hindi ba't anak niya ni Maring Clara? Si Cindy? Ah, yan ba yung nag-abroad bilang dishwasher? Oo, siya nga. Ano kayang nangyarit umuwi siya? Naririnig ni Cindy ang bulong-bulungan habang papalapit siya sa kanilang bahay. Oh, Cindy, umuwi ka na pala. Anong nangyari? Pagharang sa kanya ni Aling Maris. Ngumiti siya dito. Ah, maayos naman po. Nakangiti niyang tugon. Paniguradong wala ka ng trabaho. Mag-apply ka sa restaurant ko, hindi ba't gusto mong mag-chef? Merong available na posisyon doon. Sambit pa nito. Agad siyang umiling. Ayoko po, sa iba niyo na lang po ibigay. Napairap naman si Aling Maris. Aba, ikaw na nga tong inaalok. Kung ayaw mo di wag. Galit na sabi nito bago umalis. Pagdating sa kanilang bahay, hindi agad pumasok si Cindy. Huminto siya sa kanilang gate dahil sa kanyang naririnig mula sa loob. Ano na, Kayla at Ralph, hindi pa tapos ang bahay. Hindi pa nababayaran ng utang sa bangko. Nakailang sahod na kayo, wala pa rin kayong binibigay. Galit na wika ng kanyang inang si Cara. Mababakas ang galit sa boses nito. Nag-asawa't nagkaanak lang kayo. Kinalimutan nyo na kami. Iisa lang naman ang bahay natin. Sambit ng kanyang tatay na si Ronnie. Sa susunod na sahod, tiyak na magbibigay na ako ma. Kinakailangan lang talaga namin pambili ng gatas ni baby. Sagot ng kanyang kuya Ralph. Magbibigay din ng asawa ko ng kanyang sahod ma. Maghintay lang kayo. Sabi naman ng kanyang ate Kayla. Nag-asawa at nag-anak ka lang. Hindi ka na nagtrabaho, Kayla. Tingnan mo sitwasyon natin ngayon. Mahirap. Halos pasigaw na sabi ni Cara. Binuksan ni Cindy ang gate at pumasok sa kanilang bahay. Kinakabahan man, nilakasan niya ang kanyang loob. Ma! Pa! Tawag niya mula sa pinto ng kanilang tahanan. Nagulat ang kanyang mga magulang nang makita si Cindy. Maging ang kanyang kuya Ralph at ate Kayla, bakas din ang pagkagulat sa mukha ng mga ito. Cindy?
Sabay-sabay nitong tawag sa kanyang pangalan. Mabuti naman na umuwi ka na, Cindy. Ano bang napala mo sa ibang bansa? Bungad na tanong ng kanyang ina. Akala ko ba 3 taon lang ang kontrata mo? Hinintay mo pa talaga mag-1 taon bago ka umuwi dito sa bahay, no, Cindy? Natatawang tanong ng kanyang ate Kayla. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya rito. Tumawag yung agency mo nung nakaraang taon. Nagsara ang restaurant na pinagtatrabahuhan mo. Hindi ka namin matawagan. Ang akala namin uuwi ka na dito sa bahay. Ano bang ginawa mo? Nagtago ng 1 taon dahil wala kang mukhang ihaharap sa amin? Dugtong pa nito. Ano na, Cindy? Hanggang ngayon ba naman wala kang naitutulong sa pamilya? Umuwi ka pa rito para sa dagdag na problema? Buhay naman, no? Galit na wika ng kanyang ina na namomroblema sa pera. Ano yung napala mo sa abroad, Cindy? Sinayang mo lang ang ilang taon sa halip na mag-aral. Nakagraduate ka na sana at nakapaghanap ng magandang trabaho. Sambit naman ng tatay niyang si Ronnie. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla na lang may taong sumulpot sa kanilang tahanan. Ma'am Kara. Tawag nito. Dali-daling lumabas ang kanyang ina, maging ang kanyang tatay, kuya at ate. Sino ho sila? Tanong ni Kara. Sa home credit po. 2 buwan na kayong hindi nagbabayad ng 100,000 ninyong loan. Sagot nito. Nagulat ang pamilya ni Cindy. Hindi alam kung anong gagawin. Wala talaga kami ngayon eh. Pwedeng sa susunod na buwan namin hulugan? Nagsusumamo na tanong ni Kara. Hindi po pwede, Ma'am Kara. Pwede po namin kayong kasuhan. Tugon naman ng lalaki. Ayokong makulong, Ralph. Kayla, ilabas niyo nang itinago niyong pera. Giit ng kanilang ina. Wala na talaga, Mama. Sambit ng dalawa nitong anak. Bakit hindi kayo humingi kay Cindy? Tanong ng kanyang ate Kayla, na patingin naman sa kanyang lahat. Sa kanya? Diyos ko, matutulungan ba tayo niyan? Natatawang tanong nito. Ngumiti lang si Cindy at lumapit. Magkano po lahat-lahat pati ng interes? Tanong ni Cindy sa lalaki. Bale, nasa 145,000 na po ito lahat, ma'am. Matagal-tagal na rin po kasing hindi nababayaran. Sagot nito. Ano? Ang laki naman ng interes? Reklamo ni Kara. Kumuha ng pera si Cindy sa kanyang maleta. Mayroon siyang cash na 200,000 at ibinigay niya sa lalaki ang 145,000 na hinihingi nito. Hindi makapaniwala ang kanyang pamilya sa nakita at ginawa ni Cindy. Ang natirang 55,000, inabot niya sa kanyang ina. Hindi rin naman ito tumanggi. Napanganga sa kanya ang kanyang mga magulang, pati na rin ang mga kapatid niya. Kaya pala hindi niyo sinasagot ang tawag ko noon at hindi niyo ako tinatawagan dahil iniisip niyo pa rin na wala akong kwenta. Hindi ako makakatulong sa inyo? Ganun ba? May hinanakit na tanong ni Cindy. Huwag kang umasta na magpapasalamat kami sa'yo dahil sa perang binayad at binigay mo. Kulang pa ang lahat ng yung pagpapalaki namin sa'yo. Taas kilay na sambit ng kanyang ina na hindi man lang marunong magpasalamat. Hindi yun pinansin ni Cindy. Kinabukasan, maaga siyang umalis at dumiretso sa kanyang pinatayong restaurant na mayroong kalakihan at maikukumpara sa mga fine dining restaurant. Good morning, Ma'am Cindy. Bati sa kanya ng manager. Ngumiti siya rito. Bukas, lahat ay libre. Kailangan ko ng kooperasyon ninyong lahat. Ipaalam niyo sa buong baryo dito sa Manresa. Utos naman ni Cindy. Yes po, Ma'am Cindy. Tugon ng manager. Sa restaurant na yon, kompleto ang kanyang mga empleyado. Punta tayo bukas dun sa bagong restaurant. Libre daw lahat. Yun nga Dun kami kakain ng pamilya ko. Kami rin. Pauwi si Cindy sa kanilang bahay nang marinig niya ang usap-usapan ng mga tao. Napangiti na lang siya. Maging sa kanilang bahay, yon ang naging laman ng usapan. Saan ka nang galing, Cindy? Tanong ng kanyang ina. Naglakad-lakad lang po. Nakangiting sagot ni Cindy. Bukas, subukan mo mag-apply sa bagong bukas na restaurant. Finnish dining restaurant ang pangalan. Malaki daw ang pasahod. Kaya nga nagsilipatan ang mga empleyado ng restaurant ni Aling Maris na katapat lang din ng bagong restaurant na yon. Ngumiti lang si Cindy. Kinabukasan, maagang naghanda ang kanyang pamilya sa pagpunta sa restaurant. Nakahanda na ang kanyang pamilya habang siya ay nananatiling nakahiga sa sofa. Hindi ka ba sasama, Cindy? Tanong ng kanyang ate Kayla. Susunod na lang ako. Sagot niya rito. Umalis ang pamilya. Ang kanyang ama't ina.
kanyang ate at anak nito, at ang kanyang kuya, kasama rin ang asawa at anak. Hinintay niya lang na lumipas ang 2 oras bago umalis sa kanilang bahay at dumiretso sa kanyang restaurant. Puno ng mga tao ang kanyang restaurant, puro pamilyar na mukha ang kanyang nakikita kahit naroon pa lang siya sa labas. Mayroong mga tao roon, ang ilan, ang dati niyang guro, kaklase, kapitbahay, at ang sarili niyang pamilya. Masaya ang mga ito habang kumakain. Binuksan ni Cindy ang pinto. Nakahanda na ang kanyang mga empleyado na batiin siya roon. Gumawa siya ng eksena. Lahat ng tao ron napunta ang atensyon sa kanya. Cindy? Yan ang kadalasang narinig niya. Hindi ba siya yung kaklase natin nun? Yung bobo? Siya yung estudyante natin nun, hindi ba? Yung palaging napapagalitan dahil mahina ang kokote. Di ba? Yan yung bunso anak ni Manang Kara. Yung 2 niyang anak, graduate ng kolehiyo, samantalang siya di naman nakapagtapos sa high school. Narinig ko rin na pabalik-balik yun ng grade 6. Yan lang ang ilan sa mga narinig ni Cindy sa loob ng sarili niyang restaurant. Halika nga rito, Cindy. Gumawa ka pa talaga ng eksena, pinapahiya mo kami. Bulong ng kanyang ina. Huwag mo naman kaming idamay sa kahihiyan mo, Cindy. Turan ng kanyang ama. Hindi siya nakinig, naglakad siya hanggang sa makapunta sa harapan. Halos lahat ay nagtataka sa ikinikilos niya. Maya-maya lang, yumuko ang lahat ng empleyado na naroon kasama ng manager. Maligayang bati, Ma'am Cindy. Sabay-sabay na bati ng kanyang mga empleyado. Nagulat ang lahat, nagtataka, kunot ang mga noo. Kinuha ni Cindy ang mikropono na nakahanda na. Alam ko na halos lahat ay kilala ako. Si Cindy Santos. Nakangiting panimula niya. Gusto ko lang kunin ang oportunidad na to para magsalita. Nagtataka ang pamilya niya. Tinatanong ang isa't isa, ngunit walang makuhang kasagutan. Bata pa lang ako, danas ko ng hirap ng buhay. Hinusgahan, kinutya, binaliit. Dumating sa punto na gusto nang sumuko. Napagod ako, natakot. Maraming nagsasabi na wala akong mararating sa buhay. Pero naisip ko na, bakit hindi ko kaya patunayan? Huminto ako sa high school at nagtrabaho bilang janitress. Huminto siya at tumingin kay Aling Maris na naroon din sa loob. 5 buwan hanggang sa napagtanto ko na hindi pwedeng hanggang doon na lang ako. Nag-abroad ako, pero hindi naniwala ang pamilya ko sa akin. Huminto siya at tumingin sa kanyang pamilya. Tinuloy ko pa rin. Nagpakahirap ako. Nagtrabaho bilang dishwasher. Nakakapagod. Ang hirap. Pero lumaban ako. Hanggang sa naisip ko na hindi pa sapat yon. Kaya naman, gumawa ako ng negosyo sa tulong ni Manong Ben. Ang nag-iisang nagtiwala sa akin at sa kakayahan ko. Sa kabutihang palad, lumago yun. Kaya ngayon, ang nakatayo ngayon sa harapan ninyo, ang bobong si Cindy Santos, isa ng business owner ng 2 branch ng Finnish dining restaurant. Puno ng pagmamalaki na sabi ni Cindy. Nagulat ang lahat, namangha, nagtataka, ngunit nag-uumapaw ang inggit at ang hiya sa ginawa nila noon kay Cindy. Maging ang pamilya ni Cindy, hindi alam na mayaman na pala ang anak nila. Oo nga pala, no? Hindi nila alam na sa anak nilang restaurant na to. Gusto ko lang patunayan sa inyo na walang kwenta ang magandang trabaho at ang makapagtapos ng kolehiyo kung walang tiyaga at diskarte, kung walang kabutihan sa puso. Naluluhang tura ni Cindy. Cindy, anak! Anak ko yan! Sigaw ng kanyang inang si Kara. Abot tenga ang ngiti nito. Makikita sa kanyang pamilya ang pagmamalaki at pagsisisi sa nagawa ng mga ito noon kay Cindy. Napaluha ang kanyang amang si Ronnie, pati na rin ang nanay niyang si Kara. Hindi inaasahan ng mga ito ang natuklasan at mga napagtanto. Matapos ang ginawang pagsasalita ni Cindy, tila natahimik ang buong restaurant. Tanging tunog ng mahihinang hikbi mula sa mga taong nakadalo ang maririnig. Ilan sa kanila ay hindi makatingin ng diretso kay Cindy. Lalong-lalo na ang kanyang pamilya, pati na rin si Aling Maris. Unti-unting lumapit si Kara, ang ina ni Cindy na nangingilid ang mga luha sa mga mata. Hindi niya lubos maisip na ang anak na noon ay kanyang hinuhusgahan at minamaliit ay ang parehong anak na ngayon ay hinahangaan ng buong bayan. Anak, patawarin mo kami. Nauutal na sambit ni Kara habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Cindy. Akala ko nun walang patutunguhan ang buhay mo.
Pero hindi ko naisip kung gaano kita nasaktan sa mga sinabi at ginawa ko. Sumunod na lumapit si Ronnie, ang tatay ni Cindy na hindi rin napigilan ang emosyon. Cindy anak, akala ko tamang ginawa namin. Ang itulak ang ipagpatuloy ang pag-aaral sa paraang gusto namin. Pero hindi namin naisip na may sarili kang pangarap at kaya mo palang tuparin ang mga yun ng mag-isa. Lumingon si Cindy sa kanyang mga kapatid, kitang-kita sa mukha ng mga itong hiya at pagsisisi. Si Kyla ang kanyang ate na madalas siyang asarin nun, lumapit na rin. Hindi ko alam, Cindy. Hindi ko alam na ganito palang pinagdadaanan mo. Mahina ngunit taus-puso na sabi ni Kyla. Sa halip na suportahan kita, mas pinili kong pagtawanan at maliitin ka. Patawarin mo ako, bunso. Nanginginig ang mga labi ni Cindy. Hindi niya akalain na darating ang araw na maririnig niya ang mga salitang yon mula sa kanyang pamilya. Ma, pa, ate, kuya. Nanginginig ang kanyang tinig. Matagal ko kayong hinintay. Matagal kong hinintay na mapansin niyo ako, hindi bilang Cindy na bobo, kundi bilang Cindy na may sariling pangarap. Pinunasan niya ang kanyang luha at pilit na ngumiti. At kahit kailan, hindi ko kayo kinamuhian. Hindi ko kayo sinisisi dahil kung hindi dahil sa lahat ng nangyari, hindi ko rin mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Humagulgol ang ina ni Cindy at mahigpit na niyakap ang anak. Sunod-sunod ding lumapit ang kanyang ama't mga kapatid at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam si Cindy ng tunay na pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, isang tinig ang pumukaw sa atensyon ng lahat. May gusto rin akong sabihin. Si Aling Maris, ang babaeng minsang nagpataas kay Cindy, ngayon ay tila binagsakan ng langit at lupa. Cindy, hindi ko inaasahan na ikaw ang may-ari ng restaurant na to. Nung una kitang tinanggap bilang janitress, hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon ka ng sariling restaurant. Sabi ng ginang, tila hindi makatingin ng diretso kay Cindy. Patawad, iha. Patawad sa lahat ng masasakit na salitang binitiwan ko noon. Tahimik na nakikinig si Cindy habang nagpatuloy si Aling Maris. Akala ko noon, diploma lang ang puhunan sa tagumpay. Akala ko ang mga tulad mong hindi naman nakapagtapos ay hindi makakaahon. Pero nagkamali ako. Ngayon, humahanga ako sa iyo, Cindy. Sana'y patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Cindy. Matagal niyang hinintay ang araw na yon. Ang araw kung kailan hindi lang niya mapapatunayan ang sarili niya, kundi ang araw kung kailan siya makakapagpatawad ng buo. Maraming beses na akong nasaktan. Maraming beses na akong pinanghinaan ng loob dahil sa panghuhusga ng iba. Pero mas pinili kong gamitin yon bilang inspirasyon para magpatuloy. Masakit ang nakaraan, pero mas pipiliin kong hindi na magkimkim ng galit. Muli siyang ngumiti at lumingon sa kanyang pamilya, pati na rin kay Aling Maris. Pinapatawad ko po kayo. Sa wakas, natamo ni Cindy hindi lang ang tagumpay, kundi pati na rin ang respeto at pagmamahal ng mga taong minsan nagduda sa kanya. Ang dating mga mapanirang salita ay napalitan ng papuri at paghanga. Noon lang nila naunawaan na kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay hindi kailanman naging hadlang upang makamit ang pangarap. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag hayaan na ang mga panghuhusga ng iba ang magdikta ng iyong kapalaran. Ang sipag, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan ang tunay na susi sa tagumpay. Ano man ang iyong pinagmulan o natapos, may kakayahan kang umangat at patunayan ang iyong halaga. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa iyong pagsisikap at paninindigan sa sariling pangarap. Laging tatandaan, matuto tayo na huwag husgahan ng isang tao batay sa kanyang kakayahan dahil hindi mo alam ang kanyang tunay na potensyal. Ang isang taong minamaliit mo ngayon ay maaaring maging matagumpay balang araw. Sa halip na manghusga, suportahan ito at tulungan. Tandaan, ang respeto at pagbibigay ng pagkakataon sa iba ay nagpapakita ng tunay na kabutihan ng isang tao. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.